So ayan, good morning po sa ating lahat mga kabigmate. So ito nga pala yung baboy natin na tinamaan ng lagnat. Sobrang init ng panahon hindi po kinayanan yung init. So ayan po at hindi po siya makabangon ngayon. Yan po yung sintomas ng pagkakaroon po ng lagnat ng ating alagang baboy. So nung unang nilagnat po yan ay nanginginig yung buong katawan niya. Pero ngayon medyo okay na siya at nakakakain na. So ang ginawa ko po dyan ay binakunahan ko po agad nung nakita ko po na sumama po yung pakiramdam niya. Binakunahan ko ng antibacterial. Tsaka yung binili ko po na sa Agri Poultry Supply na gamot. So papakita ko na lang po sa dulo ng video yung gamot po na yun. So medyo okay na po yung pakiramdam niya at nakakakain na. So dapat na monitor pa natin palagi yung mga alaga natin kapag nagkakaroon ng masamang pakiramdam. So ayan po na hinulang po ng tubig sa tangal, di po natin na ipainom. So ayan po ang nangyari sa kanya at nakahiga na lang po siya. Nahihirapan siyang tumayot, sobrang init ng kanyang katawan. So, ngayon ay medyo okay naman na po yung pakiramdam niya at nakakain na. So update na lang po sa inyo kung gagaling po ang alaga natin. So yun lamang po. Na-dehydrate po siya, kinulang po siya sa tubig na inom sa tanghali. Maganda po yung nangyari. Nilagnat po sa sobrang init po ng panahon. So, pabago-bago na klima. Maganda po, may dextrose powder po tayo na hinahalo sa inumin nila pag nagpapakain. Dehydration po, sobrang init. Bago-bago na panahon. Yan po yan, sintomas po ng lagnat. Pag unang lagnat po niya na hindi po siya makatayo, hindi makabangon. So, nanginginig yung mga laman niya. Kailangan po natin agad-agapan kung anong nangyari na po sa mga alaga natin. Huwag natin pabayaan. Kapag napabayaan po natin, pwede pong ikamatay po nila yun pag sobrang init na po ng katawan nila at di nila nakayanan. So, kung pong gagawin nyo guys para bumaba ang init ng katawan nila, bakunahan nyo po agad ng antibiotic. Mataas po yung temperatura ng katawan. Antibiotic, tsaka papakita ko po mamaya yung binili natin na gamot para sa lagnat. Maganda at na-testing po natin na gumana po siya. Ayan, medyo nakakatayo na po siya. Tagaan lang po sa pag-aalaga para sa mga alaga po natin. Sila mabukasan. So ayun, kung nakikita niyo po ngayon ay pinapakain ko po siya ng pre-starter feeds sa may tabo. Tsaka yung nasa isang tabo naman po ay yung nilusaw na Premoxil, tsaka hinaluan ko po ng dextrose powder para bumalik po yung nawalang tubig niya sa katawan na pinagmulan po na kaya siya nilagnat. So, yun lang po, tsaga-tsaga lang po tayo sa pag-aalaga ng ating mga baboy kung gusto natin na gumaling ang mga gantong sintomas sa ating mga alaga. So, kung hindi po natin na
gamot ito at nagapan ay maaari po niyang ikamatay. So ayan po, unti-unti na po siyang nakaka-recover sa kanyang karamdaman. Sa tiyaga lang po na pagpapakain tuwing umaga at sa gabi bago matulog. Pinapainom po ng gamot. Tsaka in-injectionan po nung gamot na binili po natin sa poultry supplies na injectable na Coprin. So, ganda po ang gagawin po natin para makarecover po yung alaga po natin na nilalagnat. At ito nga pala yung guys, yung pinapainom ko sa kanya na yung pagkatapos ko siya pahainin dextrose powder kasi na-dehydrate yung baboy natin kaya nilagnat, sobrang init. Hindi po siya napapainom pag minsan kasi siguro po kinulong po siya sa tubig. Kaya mas maganda po na bigyan po natin ng dextrose powder para ma-replenish po yung mga tubig na nawala sa katawan niya. At ito po ay maganda po pang sa na-dehydrate na baboy, pamalit sa nawalang tubig niya sa katawan. So mabilis po sa mag-replenish. So yun, una po to na halos hindi makatayo at hindi makakain. Ayaw niyang tumikim ng pagkain niya. So napansin ko po guys na at may thermometer po kayong naka-stock. So kung wala po yung thermometer, bumili na po kayo para sa mga alaga nyo po, para ma-check nyo po kung may lagnat yung baboy nyo. Ang normal na temperature ng baboy ay 37 to 39 degrees Celsius centigrade. So ito po lumagpas po ng 40 po yung temperature niya nung hindi po siya makabangon, sobrang init. So ibig sabihin po may lagnat po yung baboy natin. Kaya ang ginawa ko po tinurukan ko po agad siya ng antibiotic at saka gamot na panglagnat. So yung gamot na panglagnat po na yun na 2 ml every 10 kilos. So ibig sabihin pag mga 40 kilos po yung baboy natin ay tuturukan po natin ng 4 ml. So tuturukan, mas maganda po, mas marami para gumaling po agad siya. Every 4 hours po yung gamot na yun. So papakita ko po kung may yung gamot po na yun. So ngayon po medyo okay naman na po yung pakiramdam niya. Bumababa na po yung temperature niya sa katawan. At nakakatayo na po siya minsan pag hindi nababantayan. Pero medyo gumaling na po siya, yung lagnat niya bumaba na. Tsaka tuwing hapon po ay binabanyusan ko po ng ng maligamgam na tubig na may suka para sa nilalagnat na baboy para matanggal yung init ng katawan niya. So ngayon po ay medyo okay naman na po siya. Kumakain na siya, matakaw na dahil nang nakakain. Tsaka pag di po nakikita, tumatayo-tayo na rin po siya minsan. So kung napapansin nyo po na masama na po pakiramdam ng alaga nyo ay agapan nyo na po ng Lunas kaysa lumala po yung sakit niya pagmulan pa ng ikamamatay niya. So tiyagaan lang po sa pag-alaga ng ating mga baboy. Yung sinasabi po ng ESF, wala po yun. Lagnat lang po yun na pag di natin nalunasan ay maaaring kamatay ng baboy natin, magsusuka, mamumula yung katawan niya. Kasi nung bata po ito hindi po nabakunahan po ng anti-hog cholera kaya medyo mahina po yung katawan niya. Wala po akong mabili nun pero yun po ang nagsisisi ko, kaya mas maganda ang pagkulik makapagbakuna tayo ng anti-hog cholera para malaya sakit yung mga alaga natin. Good morning mga kapigmate, ito nga pala yung baboy natin na nag-recover sa lagnat. So magaling na po siya. Ayan, napakain ko po ng talbos ng daon ng saging para maka-recover sa niya. Kakaroon ng lagnat para ganahan din po siyang kumain. So ayan po, after 4 days po ay nakatayo na po siya. Okay na po yung pakiramdam niya, hindi na siya nanginginig. Nakakalakad na rin po siya. So
yan lang po sa pag-aalaga ay kailangan natin na maobserban yung mga alaga natin upang magamot po natin kung ano yung pwede natin na ilunas sa kanilang karamdaman. Kaya man po sa awan ng Diyos ay gumaling na po yung alaga natin. Nanggaling sa lagnat. So epektibo po yung Analgin na Copperine vaccine, injectable na gamot, at yung Bactrid at Premoxil para sa kanyang inumin. Meron po antibiotic, Tylosin, tsaka paracetamol na pang lagnat din po. So, ayun po, after 4 days po ng medication po niya ay magaling na. So approve po yung gamot na tinurok po natin na Analgin. So mabisa po para sa lagnat. Yun lang po sa pag-aalaga natin. Kailangan lang po natin alagang mabuti yung mga alaga natin upang hindi po magkasakit. Kung magkasakit man ay gumaling po agad sila, hindi po sila mamatay. So ayun, ito nga po pala yung inject natin sa ating nilalagnat na baboy. Yan, Coprin Analgin. Meron siyang ito, may indication siya na every 10 kilograms is 2 ml. So ang naiturok po natin doon sa baboy pa natin na lagnat ay 5 ml. Dalawang turukan lang po ito kasi mga 30 plus kilograms na po yun. So dapat pala yung 100 ml ng kinuko para pang matagalan. So gumanda po yung pakiramdam niya nang naturukan po siya na ito. Dalawang turok lang po yun pero sobrang lakas. So medyo okay na po siya ngayon. Kita niyo naman po sa video na nakakabangon na siya at nakakatayo na. Ay makakaya na pero nangihina pa siya. Kaya kailangan lang natin alagaan yung baboy natin na nilalagnat. Yung mapabayaan natin ay pwede niyang ikamatay. So yung dapat lagi nyo rin po na titignan yung mga alaga nyo kung may karamdaman. So lagi natin na titignan sila. Pag meron kayo nilalagnat na baboy, tignan ko lang po yung iturok nyo na ano, tsaka Bactrid na Enrofloxacin. Andun po yung indication niya kung gano'n po kadami yung ml na ibabaksin natin. So, pwede rin po ito na alternative na pang ano, pang painom kung walang injectable. So ito po, Premoxil powder soluble. So ang 5 grams po nito ay 5 grams per gallon. So water for 3 to 5 days. Kompleto na po yan. Meron na siyang amoxicillin dehydrate. So meron na rin siyang Tylosin titrate, tsaka paracetamol sa lagnat. So all-in-one na siya sa isang pack. So, antibacterial din po siya. Kaya maganda rin po itong Premoxil na to. So, sa dalawang turok po ng itong gamot po na to ay naging okay na po yung alaga natin na nilalagnat. So, naagapan natin kaagad sa mamatayan tayo ng baboy. So, re-recommend ko po itong injectable na to para sa mga nilalagnat na baboy na testing ko na rin po. So ayun lamang po, at dapat alagaan po natin palagi yung mga alaga natin. Huwag natin pabayaan kasi pag napabayaan natin yan pwede nang ikamatay. So ayun lamang po at maraming salamat sa panonood sa ating video. So update ko na lang po kayo sa paggaling ng ating baboy pa sa mga susunod na araw. Basta dire-diretso lang po yung pagpapainom natin ng Premoxil na to para gumaling na po siyang dire-diretso, at alalayan po natin sa pagpapakain at pagpapainom. So yun lamang po at maraming salamat sa ating lahat mga ka-grazers. So hanggang dito na lang po yung video natin at salamat sa inyong panonood. Stay tuned lang po kayo sa ating channel kung updated po kayo sa ating munting piggery para sa pag-aalaga at kalusugan ng ating mga baboy. So ayun lang po at maraming salamat sa panonood nyo. So huwag nyo pong kakalimutang i-like, share at follow po yung videos natin para updated po kayo at
para may share din po natin sa iba yung gantong ano sa mga sakit natin sa mga ano natin, baboy. So, maraming salamat po sa ating lahat at happy farming po sa ating lahat mga hog racers. God bless all.